Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. God bless us all at this very moment. Salamat po sa Panginoon sa kalakasan. Salamat sa tagumpay na Kanya pong ibinigay sa atin. Sa loob po ng buong araw na ito, nagawa po natin na makasurvive sa lahat po ng ating mga hinarap sa buhay. So, it is worthy to bring back all the glory and honor to the Lord for the great and mighty things that He has done in our lives. Good evening po. Isang mainit na pagbati sa lahat po ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Diyan po sa Luzon. Likewise, mayong gabi sa Tanan, Visayas, and Mindanao. And good evening rin po sa lahat ng mga naaabot ng ating live devotional program dyan po sa labas po ng ating bansa. Salamat po sa inyong mga mensahe, sa mga messages. God bless you more. And I know and I always believe, and I also include you sa prayer na God will always take care of you. Saan man po kayo ngayon. Welcome po sa ating live devotional program Into His Presence. At this very moment, we will be spending our little portion of our time in meditating to the Word of God. Let us pray. Our most gracious and loving Father, thank you, O God, for this very moment. Guide us as we meditate in your word. Give us knowledge and wisdom. Help us, Lord, to be nurtured and be blessed by your words, O God. Forgive us of our sins. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Muli po kayong binabati ng isang magandang gabi. Kamusta po kayong lahat? Sa pagsisimula po natin sa ating pagninilay-nilay sa mga salita ng Diyos, I would like to call your attention dyan po sa sinulat sa aklat po ni John. We will be reading chapter 8 verses 3 to 11. Ang mga salita po ng Diyos na nakasulat dito ay nagsasabi na, But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And again he stooped down and wrote on the ground. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.
When Jesus lifted up himself and saw none of but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Naranasan mo na po bang mapagbintangan? Kapag sinabi po nating napagbintangan, ito po ay tumutukoy sa ah, panghuhusga sa iyong pagkatao regarding po sa isang bagay na hindi mo naman talaga ginawa. I have experienced that. I remember parang nasa kolehiyo na ako nung kung saan napadaan lang po ako sa isang bahay and medyo na ang natatandaan ko yun ay may nawalang sapatos. Hindi ko po alam kung bakit na-include ako doon sa mga suspect ng pagkawala ng bagay na yun kasi bigla na lang kumatok doon sa bahay namin at pinapatawag daw ako sa barangay dahil daw po doon sa nawawalang sapatos. Masakit pong isipin kapag ikaw po ay napagbintangan, di ba? Lalong-lalo na alam mo sa sarili mo na ingat ka sa bawat pagkilos mo, ingat na ingat ka sa mga bagay na sinasabi mo because you do not want to commit any act or omission against everybody or against something. Perhaps meron po sa atin ang nakaranas. Hindi ko po alam kung ano man pong level o degree ng judgment ang natanggap ninyo. But in one way or another, siguro meron po tayong na-experience na ganito. Now, hindi lang po siguro sa pambibintang dahil may nawalang bagay, kundi siguro na-experience na rin natin na sa loob po ng ating tahanan, for example, or kaya sa loob ng ating samahan, o bilang Kristiyano sa loob ng iglesia, medyo nahusgahan ka sa isang bagay na alam mo namang ikaw ay inosente. Napakahirap pong tanggapin kapag na umabot ka sa ganung sitwasyon sa iyong buhay. Parang guguho ang buong pagkatao because what is at stake is yung pong iyong integridad. Ngayon, kung titingnan po natin, marami pong mga panahon na kung saan nahuhusgahan natin ang ibang tao, nahuhusgahan tayo ng ibang tao, and even we ourselves, we judge yung po mga sarili natin for something. Dito po sa John chapter 8 verses 3 to 11, makikita natin ang kwento tungkol sa isang babae who was caught in the act committing adulterous relationship. Alam po naman natin na ito ay isa sa pinaka matinding kasalanan sa panahon po niya doon sa Israel kung saan ang katumbas po ng aksyon na ito ay kaparusahan sa pamagitan ng kamatayan. Okay? Alam po natin kung ano po yung konteksto ng kwento. This was happened when Jesus Christ together with his disciples, parang nandun po sila sa isang lugar, gabi noon, tapos bigla na lang may dumating na mga tao, okay, bitbit yung babae, nakita po natin dun sa ating binasa, okay, meron silang ibinibintang, ipinupukol dun sa babae, and ang sabi nila, siya daw ay nahuling nangangalunya. So, it resonates deeply because it touches the core of human experience. Hindi lang po experience niya, kundi maging ang experience po ng bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano. Now, what can we see here is that
the greatest human experience na ipinapakita dito is yung pong napaka-importanting bagay regarding po sa tinatawag nating pagpapatawad at pagtanggap, forgiveness and acceptance. So ngayon pong gabi, let us delve into this passage. Tingnan po natin kung papaano po ipinakita ng ating Panginoong Diyos that in spite of these accusations, He was able to struck the hearts of those people around Him that night, accusing the woman of a certain action na hindi po natin alam kung totoo o hindi. Kasi wala naman pong nasabi na meron silang konkretong ebidensyang ipinakita. But we truly believe that Jesus did something marvelous at that night. And makikita rin po natin dito na ang Diyos ay isang uri ng persona na kung saan He is more than willing to open His heart to everyone who deserves a second chance. So, tatlong importanteng insight lang po ang nais kong i-share sa inyo mula dito sa text. Una, the text tell us about grace over condemnation. Kung titingnan po natin, sinabi dito sa teksto, when Jesus lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? Then she said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Nakita po natin, faced with her accusers, Jesus chooses not to condemn the woman. Ang lakas po ng paghuhusga na binato ng mga tao dito sa babae. Sinabihan pa nga siya na, sumagot ka sa amin. Ito ang kasalanan ng babaeng ito. Nahuli siya on the act. So ano ang masasabi mo? Ano ang pwede nating ihatol sa kanya? So ang nais ng mga taong ito na nag-aakusa dito sa babae ay marinig nila mismo sa bibig ng Panginoon yung pag-condemn doon sa babae. But as we can see, makikita po natin yung reaction ni Jesus Christ. No? In spite of the accusation, Jesus chooses not to condemn the woman. He kept his silence. Alam niyo po ba sa pagtahimik ni Jesus Christ, ang lakas po ng pag-expose niya doon sa doon sa tinatawag nating hypocrisy ng mga taong nakapaligid sa kanya. So, his silence told them and reminding them how bad they are when it comes to accusing somebody. Parang ang tingin nila sa sarili nila perpekto, ang tingin nila sa sarili nila walang makasalanan. Ang tingin nila sa sarili nila sila yung mga righteous individual na capable of condemning somebody. Pero take note, nung humingi po sila ng opinion ni Jesus Christ, Jesus said nothing but silence. So dito pa lang po sa pagtahimik niya, natamaan sila. Why? Because again, his silence told them directly to the face, okay, that they are hypocrites. He reminded them that none of them are without sin. Sabi po sa Romans chapter 3 verse 23, For all have sinned and come short of the glory of God. So sino po kaya tayo para kumundina ng isang tao na sa tingin natin ay nagkasala o nakagawa ng isang kamalian? Ang lakas po kasi ng tao pagdating po sa paninisi, di ba? Kilala po ang tao kapag nagkakamali, maghahanap po siya ng pwede niyang pagtapunan ng kanyang kamalian. Sa psychology po, ang tawag natin nito projection. So, our sin is being transferred to another thing para doon po ma-translate yung bagay na nagawa nating mali. So, ganito po itong mga tao.
na nangusga kay Maria Magdalena ng gabi ito. So they are trying to tell the Lord Jesus Christ that they are sinless, that they are righteous by pointing out the sin of this woman. Pero take note, sabi nga dito, it just only revealed how hypocrite they are. So this emphasizes that everyone falls short of God's perfect glory. Hina-highlight po nitong mga salita ng Diyos na ang bawat individual ay nangangailangan ng tinatawag nating grace ng biyaya ng Panginoon. So yung action po ni Jesus, okay, in the middle of the accusation ng mga taong ito, di ba, he just simply wrote down on the ground, di ba? And we do not know kung ano yung sinusulat niya, but we can simply interpret yung action niya when he write on the ground. It is actually giving them a moment of reflection. Gusto niyang sabihin sa mga taong ito, mag-reflect muna kayo. Tingnan niyo muna yung sarili ninyo bago kayo manghusga. So, Jesus Christ allowed them to experience the moment of looking on themselves. Hindi lang po sa kanilang sarili, but at the same time, yung babae rin po. To be able to, for them to contemplate sa kanila pong sariling mga shortcomings, sa sarili nilang mga kamalian. So, Jesus Christ was not one-sided at this moment. Both of them, the accusers and the accused, were given the opportunity to look at themselves and realize that they fall short of the glory of God. At kinakailangan nila ng kapatawaran ng Diyos. So ultimately, yung pong mga accusers, after na-realize nilang parang sinasabi ng Panginoon sa kanila na kayo nga sa sarili ninyo, ano ang inyong pananaw? Kayo ba ay hindi nagkasala tulad ng babaeng itong inyong inaakusahan? So, di po ba, ang sabi ni Jesus Christ, kasi gusto nilang marinig yung sagot ng Panginoon eh. So, Jesus Christ responded, okay, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang pumukol ng bato. So, none of them were able to cast the first stone. Why? Because they realizes their own sinfulness. So, Jesus then offers these people and at the same time, yung babae ng isang mensahe regarding the grace of God. Diyan po sa John chapter 8 verse 11, sabi niya, neither do I condemn thee. Go and sin no more. So ito pong statement na to ay hayagang nagpapakita po ng katotohanan ng biyaya ng Panginoon. Na siya po ang Diyos na hindi po nanghahatol. Siya ang Diyos na hindi nanguhusga. Siya ang Diyos na kung saan ang puso at ang isip ay laging bukas sa sino mang tao na lalapit sa Kanya. As long as we are freely open to ourselves to confess that we are sinners, that we fall short of the glory of God. Yun po ang nais niyang makita sa mga taong ito. The condemned and those who accuse the woman, gusto niya, by means of the opportunity na binigay niya, na dapat ma-realize nila na all of them needs the grace of God. Pero ang problema po dito, okay, yung mga accusers po, umalis. Meaning to say, they refuse to receive the grace of God. On the other hand, yung babae po nanatili. Yes, she admitted her sin and received the mercy and the forgiveness of God. So, how often do we rush to judge others? Gaano po kaya kadalas tayo manghusga? Gaano po kaya kalapad at kalawak ang ating isipan para i-open po ang ating mga sarili sa iba? Na kung saan po makikita natin na hindi tayo dapat agad-agad na magbibigay po ng negatibong opinion sa ibang tao sa base po sa ating nakikita o sa ating naririnig. Dahil baka po mamaya yung mga accusation na ibinibigay sa isang tao, lalong-lalo na po kung kasama natin sa pananampalataya, kasama po natin sa gawain ng Panginoon, agad-agad po nating iisipin na totoo ang ipinupukol sa kanya, well, nililimit po natin yung grace ni God. Okay? So, we must
extend the same level of understanding and forgiveness just like what Jesus offered to the woman. Kasi po, sinasabi natin na na-experience na natin yung kaligtasan, nandito na po sa puso natin si Kristo, and therefore, kinakailangan rin pong mag-spark, mag-shine yung pong biyaya ng Panginoon sa buhay natin, at magpapakita rin po ito ng tinatawag nating forgiving na spirit dyan po sa ibang tao. So yan po ang unang bagay na makikita natin dito. Grace over condemnation. It tells us to show grace, mercy, instead of condemning others. At ang pangalawa pong makikita natin dito is that it talks about chances and transformation. Di ba sabi po niya, neither do I condemn thee. Go and sin no more. So dito po, yung mga salita ng ating Panginoon, napaka-powerful po kasi nagbibigay po ito ng pag-asa. Binigyan niya po ng pag-asa ang babae na nasadlak po sa kasalanan na magkaroon ng panibagong buhay na pwede po pala. Kadalasan po ang tao napakahirap magbigay ng tinatawag nating pagkakataon sa iba kapag nakita natin na ito'y nagkamali. So we can easily condone them, judge them, di ba? And put them under sa yung tinatawag nating yung pit of condemnation. But here makikita natin na si Jesucristo po, he doesn't condone the woman's action. Instead, binigyan niya po siya ng chance for a new beginning, a new life. Di ba? Go and sin no more. It suggests total forgiveness accompanied by a call to change. Kasi pag pinatawad po tayo ng Panginoon, syempre, handa rin po tayong tanggapin yung pagbabago. Kasi napakahirap po na pinatawad na tayo and yet babalik tayo sa pagkakasala. So God wanted us to receive His forgiveness and at the same time to accept His challenge na magbago. Kasi ang sino man na tumanggap sa Panginoon Jesucristo, ibig sabihin, iiwan natin yung dati nating buhay at yayakapin natin yung bagong buhay na binigay niya sa atin. 2 Corinthians 5:17 ang sabi po diyan na ang sino man na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang lumang bagay ay lumipas na, tingnan nyo at pagmasdan nyo ang mga bagong bagay ay dumating na. So ibig sabihin nito, ini-emphasize lang dito na yung ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo na kung saan nagatid po sa atin ng kaligtasan ay nag-o-offer din po sa atin ng opportunity to become new creatures. He transformed us already by His grace. So this transformation po, maaaring hindi po ma-erase yung past natin, hindi po matatanggal kasi bahagi na siya ng ating kasaysayan. Pero take note, bahagi lang siya pero pwede po nating kalimutan. Pwede nating talikuran at yakapin po natin yung bagong buhay na binigay ng Panginoon. You see, Jesus Christ knew that the woman might be guilty of the accusation, and yet hindi po yun ang tiningnan niya. Ang hinanap niya doon sa babae ay yung pong puso na handang magsabi, Lord, I have sinned and I am asking for your forgiveness. So yun po ang nakita niya dito sa babae. So ang babae po sa likod po ng pagkakasala niya ay nakakita ng bagong buhay dyan po kay Kristo. So ang bawat isa po sa atin ay inaanyayahan ng Panginoon na kinakailangan maging open rin po tayo sa pagtanggap sa ibang tao na nagkakasala rin po sa atin. So, if God forgiven us of our sins, therefore, we must learn also how to forgive others, especially po yung nakagawa ng offenses laban sa atin. So, ang question po kasi dito, have we received God's forgiveness? If the answer is yes, then let us show also forgiveness to others. If God demonstrated His love and mercy towards us, then therefore, in-expect po rin po ng Panginoon Diyos, dahil may bago na po tayong buhay, we will also demonstrate this kind of grace and mercy dun po sa ibang tao. Again, in this way, we will be able to decline any attempt or temptation na mangusga po ng ibang tao. So, we need to demonstrate a deep gratitude towards God
by forgiving our sins and giving us the salvation. So we must also strive to live a life that honors God by means of showing grace and mercy and forgiveness sa ating pong kapwa-tao. Lalong-lalo na po kapag kasama po natin siya sa pananampalataya. So, yan po yung dalawang bagay lang na makikita natin dito ng mga insights sa kanyang mga salita. Again, it talks about grace over condemnation. God saves us. He does not condemn us. And secondly, it talks about giving us the chances and transformation. Kasi po, kapag pinatawad na po tayo ng Panginoon, dapat yakapin rin po natin yung panawagan niya na magbago tayo. So, ladies and gentlemen of God, ang challenge po sa bawat isa sa atin is that we must not harshly judge others. Huwag po tayo maging mabilis sa paghusga ng ibang tao. Tulad po ng Panginoong Jesucristo, hindi po niya hinusgahan yung babae sa kasalanang ibinabato sa kanya. So instead po, binuksan niya ang kanyang puso, ang kanyang pong biyaya ay in-extend niya dito sa kanya, at hindi lang po doon sa kanya, kundi sa atin din po. So let us not forget that we are imperfect. Dahil po kapag hindi tayo naka-learn kung paano po magpatawad at tumanggap ng mga tao na nagkasala sa atin, then paano po kaya tayo patatawarin din ng Panginoon every time na nagkakasala tayo sa Kanya. So let us remember yung po mga salita ng Panginoon, and let us allow those words cultivate ito pong ating puso towards compassion and understanding. So as we go through our lives, let us remember na just like what Jesus did, it is expected that we will do the same for others. So since we truly believe on the second chances, we believe on the forgiveness, we believe on compassion, and all of these are the characteristics of Jesus Christ, and let these characteristics be in us also. Ay atin rin po itong embrace. So, ito po ang mga salita ng Diyos na ating pong laging i-embrace, lagi po nating i-apply sa ating buhay, dahil po ang ating pong paglalakbay dito sa mundo ay puno po ng mga tinatawag nating mga pagsubok sa buhay, and sometimes po sinusubok nito yung ating pasensya towards po sa ibang tao. Sinusubok nito ang ating pagtitimpi. So, sa mga pagkakataon po na may mga taong nakakagawa ng mali sa atin, so wag po natin agad-agad na i-condemn. Let us always extend ito pong tinatawag natin spirit of understanding and forgiveness towards them. Wag po tayong maging tulad nitong mga tinawag ni Jesus Christ na mga hypocrites, ng mga Pharisees and Sadducees, who condemned and accused the woman. But yet, they were not able to see their own imperfections. So, this is the learnings and understanding and wisdom na ipinaparating po sa atin ng Panginoon mula po sa kanyang mga salita. And I hope that this will help us to grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. And it will inspire us continually to live our lives according to His purpose. Maraming salamat po, and to end our devotional, let us pray. Our mighty Father, Creator of heaven and earth, salamat po Panginoon Diyos, because once again, O God, this evening, we were able to learn something great mula po sa iyong mga salita. Ang mga salita mo pong ito ay nangangailangan po ng pagtanggap, dahil ito po ay isang malaking katuruan na dapat po naming i-practice at i-apply sa aming buhay araw-araw. Lord, we know that we are tempted to accuse and to judge anybody, O God. Turuan mo po kami, Panginoon Diyos, na maging
malawak ang kaisipan at pag-unawa. Hindi po agad-agad tumitingin sa kamalian ng iba. Help us, O God, to understand others' shortcomings because we too, Lord, we are imperfect. Lord, help us na sana po mabuhay kami at ipamuhay namin ang buhay na ito ayon po sa iyong kalooban. Teach us, O God, to be merciful, to be forgiving, and above all, O God, to be understanding. Lord, you save us. And we pray, O God, na ito pong kaligtasan na amin pong na-experience mula sa iyo ay maipakita at maipahayag rin po namin sa iba. Lord, help us to grow spiritually mature, O God. Help us, O God, to embrace your teaching all the time. And help us, Lord, to continue learning from your words. Salamat po, Father in heaven, for everything. Bless us all as we sleep. Protect us, guide us, and forgive us of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, maraming salamat at magandang gabi po sa lahat. Sa maikling panahon po ng ating pagsama-sama dito po sa live devotional program po natin, Into His Presence. God bless us all and have a good night's sleep. Kita-kita po ulit tayo, God's willing, sa susunod na mga gabi. The same time lang din po. God bless us again and to God be the glory.